Gumagawa na umano ang pamahalaan ng ilang hakbang para maibsan ang epekto sa bansa ng giyera sa gitnang silangan. Sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na susunod na ang mga public utility jeepneys sa TNVS naman ang mabibigyan kamakailan ng relief na cash assistance na nagkakahalaga ng 5,000 pesos sa ilalim ng programa ng DSWD. Susunod naman dito ang fuel subsidy sa ilalim ng DOTR sa pagtatapos ng buwan na kasalukuyan. Dagdag pa ng Pangulo, urgent ang dalawang panukala na magbabawas sa excise tax sa petrolyo at pag-amyenda sa Biofuels Act. Maliban dito, na-certify ko na bilang urgent ang dalawang panukalang batas na magbabawas sa excise tax sa petrolyo at mag-aamyenda sa Biofuels Act upang magamit natin ang mas murang bioethanol. Tuloy-tuloy din ang pagpapatupad ng Love Bus Program. Makakatulong po ito para makatipid sa pamasahe at gasolina ng taong bayan. Kaya't gamitin po ninyo ang libreng sakay sa Metro Cebu, Metro Davao at Metro Manila. Pangalawa, kailangan matiyak na may sapat na supply ng pagkain. Upang matulungan ang mga magsasaka at mangingisda, ipagpapatuloy ng DA, ang Department of Agriculture, ang pamimigay ng 3,000 pesos na fuel subsidy sa ating mga magsasaka. Mahigit 26,000 magsasaka ang mabibigyan nito. Para naman po sa mga mangingisda, ang BIFAR ay magbibigay sa Huwebes, March 19, ng 3,000 pesos na fuel subsidy sa higit na 26,000 mangingisda. Sisikapin din ng Department of Agriculture na ipamahagi sa Abril sa bawat magsasaka at mangingisda ang lagpas 2,000 pisong tulong mula sa Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk Program. Magagamit po ito ng mga magsasaka sa kanilang hanap buhay. Samantala, kamakailang inilunsad ng isang pop-up exhibit at coffee table book tungkol sa kasaysayan ng mga naging vice-presidente sa bansa. Ginawa ang aktibidad sa Davao City bilang bahagi ng pagdiriwang na ika-70 anibersaryo ng Office of the Vice President. Ayon kay VP Sara, hindi dapat tiningnan ang posisyon ng vice-presidente bilang simpleng hakbang lamang patungo sa pagkapangulo. Dumalo rin sa programa si dating Pangulo at Vice-Presidente na ngayon ay kongresista ng Pampanga na si Gloria Macapagal Arroyo. Binigyan din ni Arroyo na ang kahalagahan ng patas at makatarungang proseso sa usaping pampolitika. Layunin ng exhibit at aklat na maipakilala sa publiko ang kontribusyon at papel ng mga vice-presidente sa kasaysayan ng bansa. Matapos naman mapagpasyahang sufficient in grounds ang ikatlo at ikaapat na impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte ay magpapatuloy sa susunod na deliberasyon nito. Para sa detalye, tunghayan ng ulat. An impeachable officer needs to be able to explain questions relating to confidential funds, questions relating to death threats against the president, and questions relating to unexplained wealth and the SALN. Dito tinukoy ng House Committee on Justice na may sapat na batayan ang mga impeachment complaint na inihain laban kay Vice President Sara Duterte. Sa nasabing pagdinig, walang miyembro ng komite ang tumutol sa mosyon na ideklarang sufficient in grounds ang dalawang reklamo. Dahil dito ay tinakda na ang susunod na pagdinig kung saan ihaharap ang mga ebidensya at testigo mula sa magkabilang panig. Ayon pa sa committee chairperson na si Representative Jervy Luistro, bahagi ng pagdinig ang pagtukoy kung may probable cause upang ituloy ang proseso ng impeachment. That after a lengthy presentation of evidence in the third impeachment complaint, baka pagdating ng fourth magkaroon ng adoption yan. Because it will be very, very tedious kung ipapa-identify mo ulit isa-isa yung pieces of documents which are being offered in support of the allegations in the third impeachment complaint, no? Nauna nang hiniling ng kampo ni BP Sara na ibasura ang mga reklamo dahil umano sa kakulangan ng sapat na detalye at paglabag sa kanyang karapatan sa due process. Gayunpaman, sinabi ng ilang mambabatas na ang sagot ng Vice Presidente ay umano'y pagtatanggi lamang sa mga paratang.
Matatandaang kabilang sa mga alegasyon sa reklamo ang graft and corruption. Gayon din ang umano'y banta sa buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Samantala, kung magpapatuloy ang proseso, posibleng umabot sa Senado ang kaso para sa isang impeachment trial. Matapos mapagdesisyonan na sapat ang batayan ng reklamo, patuloy pa rin nasisiyasati ng Kamara sa darating na March 25 ang reklamo kaugnay ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Kaugnay na ulat, kamakailang bineltahan ng ilang mambabatas ang sagot ni Vice President Sara Duterte sa mga impeachment complaint laban sa kanya. Ang detalye tunghayan dito. Samot-saring pahayag ang nakalap matapos ang naging kamakailang tugon ni Vice President Sara Duterte sa isyong kaugnay ng impeachment laban sa kanya. Ayon kay House Justice Committee Chairperson Jervil Luistro, nabigyan na ng pagkakataon ang Vice-Presidente na sagutin ang mga alegasyon bilang bahagi ng due process. Hindi na ang reklamo, napag-usapan na natin yan. Ang sentro ngayon ay ang sagot. Kung mabigat ang paratang, dapat matibay ang paliwanag. So we focus, esteemed colleagues, on the answer, on its clarity, on its sufficiency. Giit niya, kung mabigat ang paratang, dapat ay mas malinaw at detalyado rin ang sagot. Pahayag naman ni ML Representative Leila de Lima, puro general denial lamang ang laman ng sagot ng kampo ng bise. Para naman kay Representative Rufus Rodriguez, dapat umanong sinagot isa-isa ang bawat alegasyon. Samantala, iginiit ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino na hindi dapat ipagpaliban ang proseso ng impeachment habang hinihintay ang ibang desisyon ng mga ahensya. Ano ba talaga ang nangyari? Pero hanggang ngayon, di pa rin natin nakikita ito. Pangalawang, pinahihiwatig sa sagot ni Vice President, kaya may ad cautelam, ibig sabihin nun, tatakbo na naman siya sa Korte Suprema, no? Para magtago sa likod ng Korte Suprema at takasan muli ang pananagutan. Binigyan din ni Gabriela Women's Party List Representative Sara Elago na sapat ang batayan upang ituloy ang investigasyon. Kaugnay nito, sinabi pa ni Kabataan Party List Representative Rene Co na ang mga alegasyon kabilang ang umano'y banta laban sa Pangulo ay sapat upang ipagpatuloy ang proseso. Sa atin wala pong puwang sa public service. Ang hindi po sinasabi ng maayos kung paano ginasta ang pondo ng kanyang opisina, ang pondo ng edukasyon, no, yung nangongontratang na magpatay ng kahit sino, no? At nariyan din yung iba't ibang mga allegation pa sa kanya, bribery, graft and corruption. Wala pong posisyon yun sa public service. Bukod dito, hindi din daw pinagkakaitan ang bise na dumaan sa wastong proseso upang depensahan ang mga paratang sa kanya, ayon pa kay Bicol SARA Representative Terry Ridon. That is something that is better addressed to her, no? And alam po, malaya naman po yung pangalawang pangulo to undertake all the mechanisms for defense, no? In this impeachment proceedings, if she wants to go to the Supreme Court, she's free to do so. If she wants to confront the matter squarely at the level of the House Committee on Justice or at the level of the Senate, if we reach to that, that is her right and that is her prerogative. Sa kasalukuyan, wala pang pahayag ang bise ukol sa kamakailang pagdinig ng isyu ng impeachment na inihain laban sa kanya. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Sa ibang balita, ilang kongresista umalma sa umano'y kakulangan ng pondo para sa mga proyekto sa kanilang distrito at kinwestiyon ang pamamahala ng budget ngayong taon. Para sa detalye, tunghayan ito. Walang mga paglilinaw na ginagawa dito sa mga problemang hinaharap namin sa aming mga distrito. Eh di bakit pa kami nandyan?
Ito ang naging pahayag ni National Unity Party o NUP Chairman Ronaldo Puno na halos walang naipapatupad na public works project sa unang bahagi ng 2026. Aniya maraming proyekto ang nakatag na for later release o hindi pa inilalabas ang pondo. Yun nga yung problema eh. Hindi namin mapaliwanag dahil hindi man namin alam. Basta tatamaan na lang kami. No? Kung nasaan na yung pag-aayos nitong tulay na to, na sinabi niyong maayos na itong quarter na to, hindi namin masagot. Dahil dito wala pang bidding at wala pang nagsisimulang proyekto sa maraming distrito. Dahil sa bagong sistema, kailangan pang suriin ng Department of Budget and Management o DBM ang bawat proyekto bago ilabas ang pondo. Para naman sa kongresista, mahirap itong ipatupad dahil umaabot sa 15 hanggang 20,000 proyekto ang inaasikaso bawat taon. Dito kanya din kwenestyon ang pamunuan ng Kamara dahil umano sa kakulangan ng malinaw na paliwanag sa mga kongresista. But I'm speaking in behalf of our members who are feeling abandoned, no? And all the other congressmen who are feeling abandoned. And for NUP, our position is, if we will continue to be abandoned, then what are we doing here? Dagdag pa niya, may ilang distrito raw na nabawasan ng pondo, habang may iba na mas nakinabang sa budget. Hindi ko na kailangan erase yan eh. Kaya nga sila nasa posisyon nila, dapat alam na nila yan eh. Di ba? Tingin ko alam na nila, hindi lang kinuwento sa amin. Alam mo yun? O, yun ang medyo nakakalungkot. Di ba? We are ready to talk with them anytime if they have solutions. Di ba? Pero kung magchichikahan lang kami na wala namang pupuntahan, hindi bali na. Dahil dito, pinag-aaralan ng kanilang partido ang posibilidad na lumipat sa House Minority. Sa ngayon, wala pang pahayag ang tanggapan ni House Speaker Bogie III tungkol sa nasabing issue. Dito nilinaw ng NUP ang mga alegasyong kinakabit sa kanila. Anila ang kanilang pinagtutuunan ay mas maayos na pangmamalakad sa Kongreso na siyang mararamdaman ng kanilang mga nasasakupan. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Punsod sa tumataas na kaso kada taon, mga mambabatas pinag-aaralan ng hakbang kontra maagang pagbubuntis. Ang buong detalye tunghayan dito. Sa pagdinig sa Kamara, tinalakay ang mga panukalang batas na layong maglatag ng komprehensibong polisiya para sa pag-iwas sa maagang pagbubuntis at pagbibigay ng proteksyon sa mga kabataang magulang. Ayon sa datos ng Philippine Statistics Authority, umabot sa 3,612 na kapanganakan ang naitala noong 2024 mula sa batang edad na 10 taong gulang hanggang 14 o katumbas ng 8.9% ng birth rate sa naturang edad. Nakakabahala rin umano na may 2 naitalang kapanganakan mula sa mga batang edad na 10 taong gulang lamang. Ayon pa sa Commission on Population and Development, ipinapakita ng mga numerong ito ang pangangailangan ng mas matibay na hakbang upang maprotektahan ang mga kabataan. Giit pa ng ahensya, mahalagang mabigyan ang mga kabataan ng tamang kaalaman at gabay upang makagawa ng responsableng desisyon tungkol sa kanilang kalusugan at kinabukasan. Suportado rin ng ilang youth at reproductive health groups ang panukalang Adolescent Pregnancy Prevention Bill na layong palakasin ang edukasyon, impormasyon at serbisyong pangkalusugan para sa kabataan. Samantala, nananawagan naman ang Commission on Population and Development sa Kongreso na agarang ipasa ang batas laban sa adolescent pregnancy upang maprotektahan ang kinabukasan ng mga kabataang Pilipina at maiwasan ang patuloy na pagdami ng maagang pagbubuntis sa bansa. Sa patuloy na pagtaas ng kaso ng maagang pagbubuntis o adolescent pregnancy ay pinag-aaralan pa rin ng mga mambabatas ang mga hakbang upang masugpo ang lumalalang kaso nito at maproteksyonan ang mga musmos na lubos na apektado. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Samantala, binabantayan ng Philippine National Police o PNP ang mga gasoline station sa buong bansa upang mabawasan ang posibleng hoarding, profiteering at iligal na pagsasara ng mga estasyon ng langis. Ayon sa PNP, isinama na sa regular na patrol at visibility operation ng mga pulisya
ang pagbabantay sa mga gasolinahan. Lain nitong matiyak na sumusunod ang mga retailer sa umiiral na presyo at regulasyon sa supply ng langis. Ginagawa ito ng pulisya sa koordinasyon sa Department of Energy at iba pang ahensya ng pamahalaan. Gayunman, tiniyak ng PNP na mananatiling alerto at handa ang pulisya sa anumang ulat ng iligal na gawain. Hinimok din ng mga otoridad ang publiko na agad i-report ang kahina-hinalang kakulangan ng supply o bigla ang pagtaas ng presyo ng gasolina upang agad itong maimbestigahan. Abiso naman po para sa mga travelers, magtataas ng pamasahe ang parehong domestic at international flight mula April 1 hanggang 15 kasunod ng pagsipa ng fuel surcharge. Inanunsyo ng Civil Aeronautics Board na mula sa dating Level 4 na fuel surcharge, gagawin itong Level 8. Bunsod ng patuloy na taas presyo ng langis. Ang fuel surcharge ay isang extra fee na kinokolekta ng airline, bukod pa sa base fare. Para sa domestic flights, mula sa dating 117 hanggang 342 pesos na fuel surcharge, magiging 253 hanggang 787 pesos na ito. Habang para naman sa international flights, mula 385 pesos at 70 centavos hanggang 2,867 pesos 82 centavos naman ay nasa 835 pesos and 6 centavos hanggang 6,208 pesos at 98 centavos naman ang magiging fuel surcharge. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, Idil Fitr, pinagdiwang ng mga Muslim sa buong bansa. Mga manufacturer ng pangunahing bilihin nangakong walang taas presyo sa susunod na 30 araw. Wage hike at pagtanggal ng fuel tax ipinananawagan. Impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte sa Patangbasihan. Pagdinig, itutuloy sa March 25. Ilang kongresista umalma sa pamamahala ng budget sa Kamara. PNP bantay sarado sa mga gasoline station laban sa hoarding at profiteering. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Yan ang pinakamainit na mga balita ngayong linggo. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at update sa aming Facebook page, facebook.com/Golden Nation Network. At mag-subscribe sa aming YouTube account, youtube.com/@Golden Nation Network. Ako si Jade Buhoy at ito ang News Force.